Magve-vet doctor ka niyan? Puno ng panghuhusga na saad ni Reniel nang daplisang maturukan ni Aliana ang sariling daliri. Hayop ang dapat naturukan mo, hindi sarili mo, unless you consider yourself as an animal. Kung pwede lang sanang iturok ni Aliana ang hawak na syringe sa lalaking kaharap, ginawa niya na. Pero hindi pwede dahil baka hindi siya makagraduate. Freshman pa lamang siya at nagsisimula pa lang. Pero sinusubok na agad siya ng kanyang senior na si Reniel. Hindi nga nagkamali ang mga sophomores sa kanilang payo na strikto ang mga senior sa VetMed. Halos kasing strikto na sila ng mga professor nila. Palihim ang naging pag-irap ni Aliana, lalo na nang marinig niya ang tahimik na pagtawa ni Reniel na siya ring naging hudyat para magtawanan ang ibang senior na kasama nila sa field practicum. Kakaiba rin naman talaga ang kanilang eskwelahan dahil kahit freshman pa lang sila, nasa actual field operation na sila hinahasa. At kung sana ay hindi siya umamin ng graduation ng binata sa senior high school, hindi siya nahihiya at naiilang ng ganito. Kalmahan mo, Reniel. Masyado mo namang pinapressure ang freshman. Untag ng isa sa kasamahan ni Reniel. Pinagtaasan ng kilay ni Reniel si Aliana na ngayon ay nakayuko dahil sa hiya. You will be the future doctor who saves animals' lives. Pero sa pinapakita mo ngayon parang kabaliktaran pa ang mangyayari. Tanging paghikbi lamang ang nagawa ni Aliana pag-uwi sa kanilang bahay. Dahil isa na naman siya sa may mababang marka sa kanilang field practicum. At si Reniel ang may pinakamababang ibinigay na punto sa kanya. Hindi lang yon, dahil sagad sa buto ang iniwan nitong remarks sa kanya. Subalit sa sumunod na araw, muling taas noong pumasok si Aliana. Hindi lingid sa kaalaman ng ibang kamag-aral nila ang pagkakagusto ni Aliana kay Reniel. Dahil galing din sila sa iisang paaralan ng high school. Grade 7 sa junior high school noon si Aliana nang makita niya si Reniel na isa namang grade 11 sa senior high school. Love at first sight para kay Aliana ang kanyang nararamdaman para sa binata. Kaya naman, hindi niya ito tinantanan sa pagpapapansin. Samot-saring mga regalo din ang binibigay ni Aliana sa binata tuwing may okasyon. Subalit ni isa roon, walang tinanggap ang binata at palagian pa nitong sinusungitan si Aliana. Napabuntong hininga si Aliana at hindi inaasahang masulyapan ang nakadikit sa pader ng kwarto niya. Mga Polaroid photographs na siya mismo ang kumuha nung high school pa siya. At habang nakatitig doon, agad na numbalik si Aliana sa nakaraan. Reniel! Tawag ni Aliana sa binata nang makita niya ito sa gate ng school. Uy, teka lang naman. Ano bang kailangan mo? Inis agad na tanong ng binata. Umagang-umaga nagsusungit ka na agad. Puti na lang gwapo ka. Kahit suplado ka. Mas matanda ako sa'yo. Pay some respect. Gusto mo bang tawagin kitang kuya? Dapat lang at gumamit ka nga ng opo. Sige po, baby. Pang-aasar ni Aliana sa kanya. Napailing na lamang si Reniel dahil sa inasta ng babae. Wala siyang balak makipagrelasyon sa mas bata sa kanya. Lalong wala siyang balak na magkagusto sa kahit sino man. Ang focus niya ay sa pag-aaral niya. Lalo na at may gusto siyang patunayan sa mga taong may panghuhusga sa kanya dahil sa nakaraan ng kanyang mga magulang. Isa rin yung rason kung bakit ayaw niyang umibig. Ilang beses ba dapat kitang sabihan na hindi nga ako interesado sa'yo? Diretsahang tanong ni Reniel. Hanggang sa magsawa ka. Inis na agap ni Aliana dahil napahiya na naman siya. Dahan-dahan niyang itinago sa kanyang likod ang ibibigay na sana niyang regalo sa binata dahil Valentine's Day. Magkaka-interest ka rin sa akin. Not now, but surely soon.
Kahit pa ulit-ulit siyang sinusungitan ni Reniel at binabasted, hindi nagpatinag si Aliana. Tuloy ang naging panliligaw niya kuno sa binata kahit pa pinagtatabuyan na siya. Pursigido si Aliana na masungkit ang pusong bato ni Reniel Rosa. Nais niyang siyang maging unang babae na mapupusuan ng binata. Pero hanggang sa mag-grade 12 ang binata, wala man lang naging epekto lahat ng ginawa niya. Hintayin mo ako Sabihin mo sa akin kung saan ka mag-aaral sa college para doon din ako. Bawal ka rin magkagusto sa ibang college girls na makikita mo. Nag-uutos na ani Aliana matapos ang graduation ceremony ni Reniel sa senior high school. Napaingo si Reniel. Hindi siya makapaniwala na siya pa talagang sinabihan ng ganun. Sino ka ba para pigilan ako magkagusto sa iba? Di naman kita jowa. Nasaktan man sa sinabi ng lalaki, hindi niya yun pinahalata. Ako ang future jowa mo. Kaya hintayin mo ako dahil makikita tayo sa college. Susundan kita. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin, Aliana. Chase your dreams rather than chasing me. I am already chasing my dream. Ikaw ang pangarap ko. Kaya naman, hintayin mo ako dahil hindi kita titigilan hanggat di ka napapasakin. Ikaw lang ang lalaking gusto ko. Subalit 3 taon matapos makagraduate si Reniel sa senior high school, nagkaroon ng ibang lalaki sa puso ni Aliana dahil wala na siyang naging balita kay Reniel, maski kung saan ito nag-college. Nagkaroon siya ng nobyo na hindi rin nagtagal dahil bago siya magtapos ng senior high school, nag-break din sila. At matapos nga ang 4 na taon, heto at muli sila nagkita sa koleyo. Hindi inaasahan ni Aliana dahil hindi naman niya alam kung saan nagkoleyo ang binata. Wala siyang balita tungkol dito at kahit sa social media, nakablock siya. Nasa laylayan ang grado mo. Baka naman sa susunod na taon freshman ka pa rin. May pang-iinsulto na sabi ni Reniel. Nasa field practicum na naman sila at kapag nagkaroon pa siya ng mababang marka ngayon, talagang delikado na ang grado niya. Alam mo, feeling ko pinag-iinitan mo ako And for what reason? Bakit naman kita pag-aaksaya ng oras sa pag-initan? Aba malay ko, ikaw lagi ang pasimuno na magbigay ng mababang grado sa akin Kasi, mababa ang performance mo. Simpleng pag-inject lang, hindi mo pa magawa ng tama. Kung sa bagay, puro pagpapapansin lang naman ang inaatupag mo nung high school. Hindi na kinaya pa ni Aliana ang naging komento nito. Kaya sa inis, tinadyakan niya ang paa ni Reniel. Wala na siyang pakialam kung bigyan pa siya ng 0 ng binata. Hindi siya makapapayag na minamaliit siya ng lalaki at lalong hindi siya makapaniwala na ito ang lalaking hinahabol-habol niya noon. Pakapala na ng muka. Kaya naman hindi nagdalawang isip pa si Aliana na lumipat sa mga senior para magpaturo. Marunong naman talaga siyang gumamit ng syringe. Pero may konti kasi siyang trauma at idagdag pa ang mariing paninitig ni Reniel na siyang nagdudulot ng distraction sa kanya. Kaya naman tuwi-tuwi na, nadadaplisan niya ang kanyang daliri. Pero hindi ngayon, hindi siya magpapatalo kay Reniel. Sinadya mo yung nakaraan mong performance para makatsyempo ka kay Francis. Magaling. Komento ni Reniel matapos ang field practicum nila. Nakapamewang na hinarap ni Aliana ang binata. Ba't parang feeling ko masama ang loob mo na nakatsyempo ako kay Francis? Huwag mong sabihin. Hell no. Wala pa nga akong sinasabi. Masyado ka ng defensive. Hoy, Reniel, hindi na ako ang batang Aliana Sikmat niya sabay walk out. Hindi naging madali ang unang taon ni Aliana sa koleyo dahil kay Reniel. Kung noon halos hindi siya dapuan ng tingin ng binata, ngayon palaging siyang nakikita nito. Bawat field practicum nila, naroon si Reniel. Palagi siyang nakakarinig ng mga komento mula rito. At dahil sa pagiging aso't pusa nila, naungkat ang kanilang nakaraan. Tuloy palagi silang umaani ng tukso sa tuwing nasa iisang lugar sila. At sa bawat tuksong natatanggap nila, tila ba idinuduyan pabalik si Aliana sa nakaraan kung saan labis ang paghanga niya sa binata. Bagaman nawala yon sa nakalipas na taon,
paunti-unti na yung bumabalik ngayon. Ganon din ang panunumbalik ng kanyang effort dahil nagsimula na muling magbigay ng kung ano-ano si Aliana kay Reniel ng palihim. Oo, yung freshman. Si Aliana Espinoza. Siya ang hulihin niyo at ipare sa akin sa jail booth. Dinig ni Reniel na sabi ng isang classmate niya. Napailing na lang si Reniel sa narinig at muling ibinalik ang atensyon sa case study na binabasa niya. Kahit may event sa school, mas gusto niyang ilaan ang oras niya sa pag-aaral. Mas gusto niyang magbasa kaysa makisali sa mga pangbatang booth na itinatayo ng bawat department. Sa kanilang department, nais niyang magtayo ng consultation booth para sa mga for parents, pero ang nasunod ay ang suhestyon ni Aliana na magbigay na lang ng first souvenirs. 2 araw pa nga lang, ubos na agad ang mahigit 100 na first souvenirs na ginawa nila. Napahanga ni Aliana ang department nila, pero si Reniel hindi. Sinulyapan ni Reniel ang suot niyang relos at nang makita na malapit na mag-alas 4, nagpasya na rin siyang lumabas ng kanilang classroom. Wala na siyang kasama dahil lahat ng classmate niya nag-e-enjoy na sa event. Saktong pagbaba niya sa kanilang building ay siyang pagdakip sa kanya ng kung sino. Kahit kilala si Reniel sa kanilang eskwelahan, hindi siya nakatanggi dahil isa yon sa event rules na walang exempted na estudyante. I knew it. May inis na sabi ni Reniel nang kasunod niyang ipasok sa jail booth ay si Aliana. You planned it? Oo. Ayaw mo ba rito? Pwede tayong lumipat sa wedding booth. Walang pag-aalinlangang saad ni Aliana. And you are back to your old self, huh? Pati yung mga anonymous love letter, mga heart-shaped candy, personalized design, at candid photos ko? I'm very sure na galing din lahat sa iyo yun. Proud na ngumiti si Aliana sa kanya. Hindi mo ako masisisi. Kung sana, hindi mo pinansin ang presensya ko, di sana hindi babalik ang nararamdaman ko sa'yo. Napaigting ang panga ni Reniel sa kanyang narinig. May isang parte roon ang hindi niya lubos nagustuhan. You're taking things personal? Hindi ko pinansin ang presensya mo. Napansin kita dahil hindi maganda ang performance mo. Maganda ang performance ko tuwing nag-a-assist lang sa'yo si Francis. Sabay iling ni Reniel. Sumandal ito sa pagkapader ng jail booth. Dapat siyang pinahuli mo para siyang kasama mo dito. You are wasting my time. Masakit marinig yun para kay Aliana. Pero siguro, sanay na siya. Ganun naman na noon pa ang binata. Kung kaya, hindi na bago sa pandinig ngayon. Bakit ba? Isa ikaw nga ang gusto kong kasama. Hindi na narinig pa ni Aliana ang pag-imik ni Reniel. Hindi niya magawang tumingin sa gawin ng binata. Sa hindi malamang takot na nararamdaman. Kanina lang, malakas pa ang loob niya pero ngayong hindi na ito umiimik, parang bigla siyang kinabahan. Sa kabilang banda naman, mariing nakatitig si Reniel sa babae. Hindi na siya magtataka kung bakit interesado si Francis kay Aliana. Kung sa ganda lang naman, may ibubugay ito. May pagkapayat din ang katawan nito. At mas pumuti ang kulay ng balat kumpara noon. Yun nga lang, hindi talaga siya interesado. I told you to chase your dreams. Hindi ko sinabing aksayahin mo na naman ang oras mo sa walang kwentang bagay. Gaya ng pagpapapansin sa akin. Hindi biro ang college. I already told you that you are my dreams and I'm chasing you. Matapang na sagot ni Aliana. Umayos ito ng tayo at tuluyang hinarap si Reniel. Kahit pahirapan mo ako sa field practicum, hindi kita susukuan. Nabalitaan kong wala ka raw naging babae simula nung mag-college ka. Mabuti naman at naging masunurin ka sa akin. Wala ako naging babae dahil hindi ako interesado sa mga babae and you are not an exemption. Nope, I will be the only exception. Watch and I will make you realize it.
Mabigat ang naging pagbuntong hininga ni Riniel. Hindi na siya naniniwala pa sa mga salita ni Aliana. That will never happen. Hindi inalintana ni Aliana ang sinabi ng binata. Hindi niya hinayaan na matalo siya at mapasuko nito. Hindi siya huminto sa pagbibigay ng kung ano-ano kay Riniel. Hindi niya na rin inalam pa kung ano ang dahilan, kung bakit ganun ang binata. Basta minsan, ginagawa niya na lang, nakikisuyo na lang siya sa maintenance para maiwan niya ang mga pagkain o di kaya love letters sa locker ng binata. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang buhay estudyante. Ipinakita ni Aliana na kaya siya kumuha ng kursong VetMed dahil gusto niya ito at hindi dahil sinusundan niya si Riniel. Tuwing field practicum nila, madalas pa rin siyang madistract sa binata. Pero sa tulong ni Francis, na itatawid niya ang practicum, hindi na siya nakakakuha ng mababang marka. Kaya naman ang matapos ang unang taon nila sa koleyo, napasama pa siya sa listahan ng President's Lister. Ikaw? May pagkadisgusto na sambit ni Riniel nang makita si Aliana na pumasok sa silid kung saan nagtitipon ng mga representative ng bawat college department para sa isang collaborative research project. Umirap si Aliana kay Riniel bago maupo sa tabi nito. Hindi ko kasalanan kung ako ang napili na makasama mo sa project na to, okay? Baka meant to be talaga tayo. Wala akong pakialam kung sinong kasama ko. Pero kung wala ka may aambag dito, ipapaalis kita agad. Ngumiti na nakakaloko si Aliana. Kung mapapaalis mo ko. Ito ang unang pagkakataon na sobrang lapit niya sa binata. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito para tuluyang masungkit ang puso ni Riniel. 1 taon na lang ang natitira kay Riniel bago ito gumraduate, kaya naman sisiguraduhin na ni Aliana na mapapaibig niya ang binata. Subalit hindi yun naging madali dahil masyadong istrikto si Riniel sa kani-kanilang ginagawa. Paano ba naman? Simula pala ng freshman, siya na ang kinatawan ng international research collaboration na ito. Ayaw niyang pumalya. Kaya naman walang nagawa si Aliana kundi sumunod dito. Agad na gumuhit ang hindi maipintang reaksyon sa mukha ng dalawa nang makita nilang itsura ng isa't isa. Si Aliana nakaayos ang buhok at may light makeup, suot ang isang hapit na baby blue na bestida na lampas tuhod, habang si Riniel nakasimpleng maong jacket at plain shirt sa loob na pinaresa niya ng maong pants. Farm ang pupuntahan natin, hindi date sa restaurant. Ba't ganyan na itsura mo? Napasimangot si Aliana dahil sa pagpuna ni Riniel. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-date sa farm? Muwi ka na lang. Ako ang bibisita mag-isa sa farm. Teka, hindi pwede. Sasama ako. Then change your clothes. To a comfortable one. Wag na, komportable naman to eh. Akong bahala. At agad na hinila si Riniel paalis ng lugar. Una nilang tinungo ang isang private farm na pag-aari ng isang mayamang opisyalis sa kanilang bayan. Mabuti na lamang at maayos ang daan. Kung hindi, paniguradong nahirapan si Aliana sa paglalakad habang naglilibot sila at nagsusuri para sa kanilang case study. Sinusundan naman si Aliana ng tingin ng mga trabahador ng farm. Hindi yun inalintana ni Aliana at may galak pa siya sa paglilibot, subalit kay Riniel hindi yun nakaligtas. Hindi nagdalawang isip si Riniel na ipahiram ang kanyang jacket nang sa ganon. Hindi na pagpiestahan ng tingin si Aliana. Masyadong fitted ang suot nito, kaya naman halata ang may hubog nitong katawan. Kahit nagtataka, tinanggap na lang ni Aliana ang jacket dahil sa lubong ang kilay nito nang iabot nito sa kanya ang jacket. Pagkatapos ay minadali na ni Riniel ang paglilibot at pag-i-interview sa farm manager. Hindi rin nagtagal, nagpaalam na ito at hindi tinanggap ang alok na patanghalian sa kanila. Diretso na tayo sa susunod na farm? Bakit? Pagod ka na? Pwede ka na umuwi. Tatanong lang ako eh. Di ka ba nagugutom? Hindi.
At di pa naman oras ng tanghalian para kumain. Mabigat ang naging pagbuntong hininga ni Aliana dahil sa kasupladuhan ni Riniel. Hindi na nga nito tinanggap yung alok na merienda, pati yung tanghalian tinanggihan pa niya. Nagmamaktol na sumunod si Aliana sa binata, lalo't nakita na nitong nakapara na siya ng tricycle na kanilang sasakyan. Ilang sandali lang din, naroon na sila sa isang backyard farm. Kumpara kanina, matarik at medyo maputik ang dadaanan nila ngayon. Buti na lamang maayos na katawid si Aliana, kahit padit ako nga suot niya na pansapin sa paa. Naku, Manong, hindi po buntis ang alaga niyo. Puna ni Aliana matapos hawakan ng isang alagang kambing ng may-ari ng farm. Kailan po ito huling nagpaloob? Nung Mayo po, ma'am. Sandaling nagbilang si Aliana sa kanyang daliri bago muling kapainan siya ng kambing. Bloated po ang alaga niyo, Manong. Lampas na po sa buwan ng pagbubuntis ang alaga niyo kung totoong buntis to. Tsaka ito. Aniya at ipinakita ang reaksyon ng kambing nang diinan niya ang tiyan nito. Mula sa gilid, palihim na napangiti si Riniel dahil sa inasta ng dalaga. Pero nang matanto yun, agad din siyang umayos ng tayo at pasimpleng tumikim at binawi ang kanyang ngiti. Sandali pa silang namalagi doon para gamutin ang may sakit na kambing bago sila magpasyang umalis nang bigla silang abutan ng malakas na ulan sa daan. Pagdating sa tapat ng kanilang eskwelahan, kapwa sila mga basang sisiw. At dahil hindi maatim ni Riniel na umuwi ang dalaga na gano'n ang itsura, lalo pa at bumakat lalo ang katawan nito, nagpa siya ang binata na patuloyin muna ito sa kanyang dorm. Hindi ka ba magkakasakit na pinatuloy mo ako dito sa dorm mo? Sarkastikong tanong ni Aliana habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang tuwalya ni Riniel. Kung palisin na kaya kita. Biglang saad nito bago ilapag sa maliit niyang mesa ang kape. Sandali pa siyang sumulyap kay Aliana dahil suot nito ang kanyang damit. Magkape ka muna at dahil nandito ka na rin gawin mo na to. Akala ko, romantic home date na. Bulong ni Aliana na sapat para marinig ni Riniel. Hindi umimik ang binata pero agad niyang inabala ang sarili sa kusina para magluto ng kanilang tanghalian dahil di pa sila kumakain. Habang abala si Riniel sa kusina, pasulyap-sulyap naman si Aliana sa kanya. Labis ang kilig sa puso niya dahil sa kasalukuyang tagpo nila, hindi siya makapaniwala na ipinagluluto siya ng binata. At habang nakatitig kay Riniel, kung ano-anong imagination ang kanyang nasa isipan. Husband material ka na? Ang dapat na bulong sa isipan ay naisatinig ni Aliana nang hindi sinasadya. Tapos na ako magluto't lahat-lahat tas ikaw nag-i-imagine lang? Ani Riniel. At masamang tinignan ang babae. Napanguso si Aliana upang itago ang ngiti. Kasalanan ko ba kung ikaw ang nai-imagine kong mapapangasawa ko? Sorry to poke your imagination, pero wala sa isip ko ang mag-asawa. Sa ngayon, soon, magpo-propose ka rin sa akin. Diretsong tinignan ni Riniel si Aliana sa mga mata nito. Mangyayari lang yan kapag wala na ako sa katinuan. Natapos ang kanilang research project, hindi pa rin napapaibig ni Aliana si Riniel. Isang semester o katumbas na lang ng ilang buwan, magtatapos na ang binata. Kaya naman kung ano-anong pakulo na ang ginawa ni Aliana para lamang bumigay ito. Pero masyadong matigas ang puso nito dahil walang naging epekto yun sa kanya. Pero hindi sumuko si Aliana. Sa huling pagkakataon, 2 buwan bago ang araw ng pagtatapos ni Riniel sa koleyo, eksaktong kaarawan ng binata, naghanda si Aliana ng isang simpleng dinner date. Sa isang cafe sa kabilang bayan na pili ni Aliana, naganapin ang simpleng dinner date para kay Riniel. Overlooking ang syudad, sa cafe na yon. Kaya naman mas lalo naging romantic ang dating ng view. Sa tulong ng ilang malapit na kaibigan ni Riniel, nagawa nilang ayain ang binata sa may cafe. Lingid sa kanyang kaalaman, si Aliana lang pala ang dadatnan niya doon.
Happy birthday, Reniel! Masayang bati ni Aliana nang sa wakas dumating na ito. Sa terrace ng cafe, ang nireserve ni Aliana, kaya naman sila lang dalawang naroon. Surprise! Dagdag pa ni Aliana sabay abot kay Reniel na isang rectangular box. Hindi nais tanggapin ni Reniel ang binibigay ni Aliana, subalit hindi niya rin maatim na tanggahan ito, lalo pat naglaan to ng effort para lamang sa kanya. Nagtatalo pa ang isip ni Reniel kung tatanggapin ba yon o hindi, nang kusa itong ilagay ni Aliana sa kanyang kamay. Sige na, kahit ngayon lang pagbigyan mo ko. Kapag ginawa ko yun, aasa ka. That will be my problem. Who knows, baka hindi na tayo magkita ulit. Maliban na lang kung sasabihin mo sa akin kung saan ka pupunta para alam ko rin kung saan kita susundan. Pagbibiro niya para itago ang pagguhit ng sakit sa kanyang puso. Kita niya sa mukha ni Reniel na hindi ito natuwa sa sorpresang handog niya. Fine, para hindi naman sayang ang effort mo. At saka ito naupo. Ni hindi man lang niya ipinaghila ng upuan ng dalaga. Kahit may kirot sa kanyang puso, hindi yun pinahalata ni Aliana. At kahit nararamdaman niyang hindi interesado si Reniel, tuloy-tuloy lamang siya sa pagsasalita. Susulitin niya na ang gabing ito. Ipaparamdam niya sa binatang katotohanan sa kanyang nararamdaman. Ipapabatid niya sa binata na hindi biro ang anumang nararamdaman niya para dito. Para kay Aliana, bahala na ang bukas ko ano man na maging resulta. I know that you still don't like me. At di naman kita pipilitin. But I just want you to know that I'm serious. I'm really serious with my feelings towards you. Love at first sight kasi. Nung una kitang nakita nung high school, nagustuhan kita agad. Solid yung tama ni Cupido kasi kahit ayaw mo sa akin, gusto pa rin kita. Pag-amin ni Aliana kalaunan. But I will stand firm to my promise. Kung magtagpo man tayo muli, I will make sure na ako ang magiging only exception sa pagiging anti-romantic mo. Mariin ang naging pagtitig ni Reniel kay Aliana habang nagsasalita ito at hanggang sa natapos. Sobrang mariin yon na halos tumagos ang titig niya kay Aliana. Siguro kung may ibang lalaki lamang na nasa sitwasyon niya ngayon, natunaw na sila sa mga binitiwang salita ni Aliana. Subalit hindi sa kanya. Masakit man subalit hindi na siya naniniwala sa salita ng dalaga lalo na't nagawa nitong umibig sa ibang lalaki nung gumraduate siya ng senior high school. Promises are hardest to keep, Aliana. And I don't think I will ever like you as a woman. Pasensya ka na pero gaya na sabi ko, no woman will be an exception. Hindi ako interesado sa pag-ibig. Hindi ako interesado sa babae. Hindi ako interesado sa iyo. Akala ni Reniel hihinto na si Aliana. Subalit ibang nangyari dahil hindi tumigil ang dalaga. Palagi pa rin ito nag-iiwan ng kung ano-ano sa locker ni Reniel. At palagi pa rin ito nagpapapansin sa binata hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos nito. At hanggang sa huli, busted pa rin si Aliana. Dahil maski isang picture for remembrance, ipinagdamot ni Reniel sa kanya. Gaya muli ng dati, wala ni isang balita ang dumadating kay Aliana tungkol kay Reniel. Simula nang gumraduate ito. Nakablock din siya sa social media ng binata kaya naman, labis ang paghihimutok ng damdamin niya. At upang tapalan ng sakit, inabala na lamang ni Aliana ang kanyang sarili sa pag-aaral. Lalo na't pahirap ng pahirap ang kanilang ginagawa. Wow, sipag mag-aaral ah. Parang nung mga nakaraang taon. Pag-ahabol ka busy. Pag-ahabol sa maling lalaki. Pang-aasar ng matalik niyang kaibigan na si Bea. Ibinagsak ni Aliana ang hawak na ballpen bago harapin ang kaibigan. Hindi ba't nag-move on na yung tao? Bakit paalala ka pa rin ng paalala? Oh, hala siya. Ba't gigil na gigil ka? Baka kamo, ayaw mo lang maalala kung paano ka naging aso nun. Wow, personalan? Agad na agap ni Aliana sa kaibigang prangka ko magsalita. Okay lang yan, part of growing up yan. At least ngayon hindi ka natanga ha. Tanging pag-irap na lamang ang ginawa ni Aliana sa kaibigan bago bumalik sa kanyang ginagawa.
Totoo naman kasi ang sinabi ng kanyang kaibigan. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang gumraduate si Riniel at wala talaga itong paramdam sa kanya. Unti-unti, natauhan na rin siya sa kanyang kahibangan. Hindi naman niya pinagsisihan ang lahat ng ginawa niya para sa pag-ibig ng binata. Pero ngayon natuto na siya. Natuto na siyang ang pag-ibig ay hindi kailanman mapipilit. Natuto na siya na ang pag-ibig ay pagkukusa. At kahit masakit, tanggap na ni Aliana na wala siyang pag-asa sa binata. Isang taon na lang magtatapos na rin si Aliana sa kolehiyo. At habang bakasyon, inabala niya ang kanyang sarili sa pagpapahinga sapagkat magsisimula na ang internship niya sa pagpasok ng panibagong school year nila. Hindi na sumasagi sa isipan ni Aliana ang binata, hindi na rin niya dinadamdam ang sakit na dulot nito sa kanya. At lalong hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang paghahabol na ginawa niya noon. Ika nga nila, past is past. Isang linggo bago ang kanilang internship, inanunsyo na kung saan sila magte-training. Dahil hindi gusto ni Aliana na lumayo gayong internship, isa siya sa mga napabilang sa grupong ipapadala sa Provincial Veterinary Office ng kanilang probinsya. Sa sobrang excited, hindi na ito nag-abala na alamin ang organizational chart ng naturang opisina. Tuloy, pagdating sa lugar, walang mapaglagyan ng kanyang gulat. I need 5 copies of this and 3 of this. Pakilapag sa lamesa ko mamaya bago mag-alas 10. Utos ni Riniel sa kanya. Yes, sir. Doc. Agad na pagtatama nito bago siya iwan ng binata. Napabuntong hininga si Aliana. Sa dami nilang grupo ay sinwerte siya mapunta sa pangangalaga ni Riniel. Ayon sa kanilang OIC, swerte raw niya dahil marami siyang matututunan sa binata. Ang hindi nila alam, marami na siyang natutunan sa binata bago pa man siya maging intern nito. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, hindi maiwasan ni Aliana ang mapabuntong hininga. Ayos na ayos na rin ang puso niya. Wala na siyang pakialam sa binata, pero may munting kirot, lalo na kung umasta si Riniel ay parang hindi siya nito kilala. Hindi gaya sa iba, nakasama niya, kaswal itong nakikisalamuha sa kanila. Nasa breeding station ako for the following days. Gusto niyo ba sumama doon? May mapaglalagian rin kayo doon. Imporma ni Riniel kay Aliana at sa isa nitong kasamahang intern. Girl, huwag kang tatanggi, go na tayo. Yes po, Doc, sasama kami. Saad ng kasama nila. Tumango si Riniel at sunod ay sinulyapan si Aliana. Tumango lang ang dalaga sa kanya, kung kaya't hindi na iwasan ni Riniel ang magtaas ng kilay. Okay, bukas tayo pupunta doon. For now, forward this to Doc Castro and have her sign it. Sinamaan ni Aliana ng tingin si Mikey, ang kanyang kasamang intern, nang makaalis na ang binata. Di ako sasama bukas. Oh, di wag. Di naman ako mabibigyan ng mababang marka. Pananakot ng kanyang kasama. Kinagabihan na makauwi si Aliana sa kanilang bahay, agad niyang ipinagpaalam sa kanyang magulang ang kanyang pag-alis. At dahil parte ng kanyang internship, agad naman siyang pinayagan ng mga ito. Habang nag-aayos ng mga gamit na dadalhin, napaisip si Aliana. Hindi na siya ang Aliana ang naghahabol. Hindi na siya ang babaeng patay na patay kay Riniel. At lalong hindi na siya ang Aliana na ibababa ang sarili para lamang masungkit ang pag-ibig ng binata. Limot na niya ang pag-ibig para sa binata, kung kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ngayong muli silang nagkita. Si Aliana na po ang isama niyo, Doc. Medyo mahina po kasi ako sa biyahe kaya parang nahihilo pa po ako. Saad ni Mikey, nang magtanong si Riniel kung sinong gustong sumama sa kanya para lumibot sa distrito na hawak nito. Palihim ang pag-irap ni Aliana kay Mikey. Parang 7 bayan lang naman yung dinaanan nila. Nahilo na agad to. Napailing si Aliana. Gusto lamang ni Mikey na siyang sumama kay Riniel dahil alam ng kaibigan ang pagkakagusto niya kay Riniel. Noon. Then, Densyo, ikaw nang bahala kay Mikey. She's one of our intern. Andyan din si Ariela para mag-assist sa'yo. Sunod ay si Aliana ang tinignan ni Riniel mula ulo hanggang paa.
Nang makitang komportable ang suot ng dalaga, nag-aya na ito. Matatapos mo po ba lahat ng to, Doc? Magalang na tanong ni Aliana habang nasa biyahe sila. Hindi maiwasan ni Reniel ang mapasulyap sa dalagang kasama. Simula nang dumating ito sa kanilang opisina bilang intern, agad niyang napansin ang malaking pagbabago nito. Hindi lamang sa itsura at hubog ng katawan, kundi maging sa personalidad. Ang dating maaliwalas na aura ng dalaga, seryoso na ngayon. Hindi na rin ito palaimik at madaldal. Ni hindi nga makita ni Reniel ang tuwa sa mukha ng dalaga na muli sila nagkita. Matatapos kung tutulungan mo ako. Pero marunong ka pang gumamit ng syringe ngayon? Pwede mo pong malaman ang sagot dyan mamaya, Doc. Napatiimbag ang si Reniel dahil sa diin ng paggamit ni Aliana sa salitang po. You can drop the formality if you're not comfortable. Masyadong tulog na pipilitan. Itinago ni Aliana ang pag-ismid. Sige, Doc. Okay na? Hindi sanay si Reniel na mataray ang dalaga sa kanya. Hindi siya sanay na hindi siya nito kinikibo. Kahit pa ilang taon na ang nakalipas simula nung huli sila nagkita, hindi pa rin sanay si Reniel na iba ang asa sa kanya ng babae. At habang nakikita itong umingiti sa iba pero sa kanya hindi, tila ba may halimaw sa loob niya ang gustong kumawala. You improved a lot. Hindi ka na nadidistract ngayon. Puna ni Reniel dahil walang kahirap-hirap na nabakunahan ni Aliana ang mga hayop kahit nasa tabi lang siya ng dalaga. Ganun talaga, Doc. You know, people grow. Makahulog ang sabi nito bago iwanan ng binata para tunguhin ang iba pang hayop na naroon. Medyo agresibo ang ilan sa mga alaga nilang baka. Lalo na't kay import pa lang nila, kaya mag-ingat ka. Kung si Aliana mula sa nakaraan ang sinasabihan niyo ni Reniel, siguradong kinilig na ito. Subalit, ang Aliana sa kasalukuyan wala man lang naging reaksyon. Hindi yun nakaligtas sa paningin ni Reniel kaya naman nakaramdam siya ng kakaibang inis. Hindi niya malaman kung saan ang gagaling ang emosyon na yon. Dahil sa hindi malamang dahilan ng kanyang pagkainis, nagpatiuna sa paglalakad si Reniel. Si Aliana naman, inabala ang sarili sa mga dapat gawin sa cattle farm. Abala na ang dalawa sa pagbabakuna sa mga baka at malapit na silang matapos nang ang huling baka ay bigla na lamang sumipa. Dahil hindi nila inaasahan yon, hindi agad nakapag-react si Aliana. Kung kaya, tinamaan siya sa binti. Hindi naman yun ang unang beses na nakaranas siya ng sipa ng baka. Pero hindi niya maikakaila ang sakit nun. Saan ka natamaan? Agad na tanong ni Reniel matapos niyang daluhan si Aliana. Sa binti. Sagot ng dalaga at unti-unting tinaas ang manggas ng kanyang pang-ibabang medical scrub. Dahil sa porsilanan niyang kutis, agad na bumakat ang pasa mula sa pagkakasipa ng baka sa binti niya. Malaki yon at agad naging kulay ube. Subalit ang sakit na nararamdaman niya mula sa pagkakasipa, agad na palitan ng kung ano dahil bigla na lamang siyang kinarga ni Reniel. Teka, kaya ko naman maglakad eh, ibaba mo nga ako. Pero hindi nakinig si Reniel hanggang sa maisakay niya ang dalaga sa sasakyan. Huwag ka nang magkunwari na hindi mo to gusto. I'm already doing you a favor. Agad dumapo ang palad ni Aliana sa matipunong dibdib ni Reniel matapos marinig ang sinabi ng binata. Ha? Akala mo siguro? Gusto pa rin kita, no? Sorry, Reniel. Pero tapos na ang pagiging tuta ko sa pag-ibig mo. Ikiniling ni Reniel ang kanyang ulo dahil hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Paulit-ulit namang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang sinabi ni Aliana. Yun naman ang dati pa niyang gustong marinig sa dalaga. Dapat ay matuwa siya. Subalit iba ang nararamdaman niya. Hindi yun tanggap ng kanyang damdamin. Hindi yun tanggap ng isip at puso niya. Isang matunog na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tsaka ito napasulyap sa personalized metal syringe keychain na may naka-engrave pang pangalan niya. Yun ang regalo ni Aliana sa kanya nung kaarawan niya. Napailing-iling si Reniel at pinilit ang sarili na ialis ang tingin sa bagay na yon. Uy, ginabi kayo na umuwi ni Doc ah. Tsaka, bakit iika-ika ang paglalakad mo? Napahirapan ka yata na masyado?
Komento ni Mikey nang tumabito sa kanya. Masyadong marumi ang utak mo. Kung alam ko lang na gano'n na mangyayari sa akin, sana ikaw na lang ang sumama. Ani Aliana at ipinakita ang pasa niya. Napangiwi si Mikey at agad namang umalis matapos kunin ang hinahandang kagamitan ni Aliana. Sa breeding station kung nasan sila, ilang baka at kambing ang nakaschedule na paanakin. Walang mintis na nagawang magpaanak ni Aliana kahit paramdam niya ang bigat ng presensya ni Reniel sa paligid niya. At kahit sadyain ni Reniel na i-distract ang dalaga, hindi yun umiepekto. Dapat, hindi ka basta-basta sumasabay sa kung sino lalo na kung gabi. Ang tinig ni Reniel nang tabihan siya ng binata. Lunchtime at halos nasa labas pa ang karamihan sa kasamahan nila. Si Doc Gerald ba ang tinutukoy mo? Hindi naman siya kung sino-sino lang. Depensa ni Aliana at lumayo ng konti kay Reniel. Humilig palapit si Reniel sa tenga ng dalaga at marahang bumulong. Really? Bakit? Gaano mo na ba siya katagal kakilala? Kinilabutan ng buong katawan ni Aliana sa pagbulong ni Reniel sa kanya. Nagtayuan ang balahibo sa kanyang katawan dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Murong ka nga? Ba't ba ang lapit mo? Sa kauna-unahang pagkakataon, natunghayan ni Aliana ang pagsupil ng ngiti sa labi ni Reniel. Kahit tipid at saglit lang yon, kakaiba na ang dulot niyon kay Aliana. Gustong-gusto mo naman. Komento ni Reniel bago bumalik sa sariling lamesa. Hindi maintindihan ni Aliana ang kinikilos ni Reniel sa nakalipas na linggo. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin ang palagi ang paglapit ito sa kanya, lalo na sa tuwing nariyan si Gerald. Hindi rin naman kasi lihim sa buong opisina ang paghanga ng doktor na si Gerald kay Aliana. Subalit kahit ganoon, formal pa rin naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Sa akin ka sasabay, Mrs. Espinosa. Ang agad na sabi ni Reniel, bago pa man makahakbang patungo sa provincial vehicle si Aliana. Marami na sila dyan, dadagdag ka pa. Habang nasa biyahe, tahimik lamang silang dalawa. Sa buong durasyon din ng kanilang vet mission, hindi sila nagkikibuan pero palaging nasa malapit si Reniel. Pansin din ni Aliana na palaging umi-eksena si Reniel sa tuwing kinakausap siya ni Gerald. Hindi lang sa vet mission, yun nangyayari. Dahil kahit sa main office, ganoon pa rin ang asta ni Reniel. Nakikipagsabayan ito sa tuwing maridinig niyang uutusan ni Gerald ang dalaga. At kahit sa pag-uwi, makikipag-unahan si Reniel na mag-alok na ihatid si Aliana. Ramdam na nga rin sa kanilang opisina ang tensyon sa pagitan ng dalawang doktor. Subalit, ika na ibang kasamahan nila. Dati na roon noong pareho pa silang bago sa trabaho. Ganon na naging tagpo sa mga sumunod pang araw. Nalilito si Aliana sa pinapakita ni Reniel. Malayong malayo yun sa asta niya noon. Lalong naguguluhan si Aliana. Dahil wala namang sinasabi ang binata. Hindi na siya ang dating Aliana. Kung kaya naman hindi na siya mag-a-assume sa mga kilos ni Reniel. Wala kang regalo sa akin ngayon? Parang bata na tanong ni Reniel at mula sa pagiging district veterinarian ay promoted na ito bilang isang OIC sa kanilang departamento. Ba't naman kita bibigyan? Hindi mo rin naman tatanggapin. Mataray na sagot ng dalaga. Paano kung tatanggapin ko na? Ngayon pa, kung kailan hindi na ako magbibigay. Tsaka teka nga, anong trip mo ha? Akala mo hindi ko napapansin na ginagawa mo? Ano? Nagbago ang isip mo at gusto mo na ako? Nakapamewang, nasaad niya sa harapan ng binata. Mahinang tumawa ito. Gutom ka pa yata, kain ka pa. Anito, nang hindi sinasagot ang tanong niya. At hanggang sa matapos ang internship ni Aliana, hindi naging malinaw sa kanya ang tunay na rason sa likod ng mga kinikilos ni Reniel. Isang maliit na celebration ang ginanap ng mga intern para magbigay pasasalamat sa departamentong nagbigay aral sa kanila. Pagkatapos ng out ng lahat, tumungo na sila sa pinakamalapit na restaurant para doon mag-celebrate. Si Reniel na hindi mahilig sa ganon ay present din. Napuno ng kwentuhan at tawanan ng hapag. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, kinailangan lumayo ni Reniel para sagutin ang isang important call.
Kinuha ni Gerald ang pagkakataon na yon at pinilit si Aliana na magpunta sa may garden ng restaurant. Gaya ng karamihan sa kanila, nakainom na rin ito. Here, congratulations for finishing your internship. Sabay abot ni Gerald sa isang maliit na regalo. Thank you, Doc, pero pwede mo namang doon na lang ito ibigay sa loob eh. Hindi na sana tayo nagpunta pa dito. Ani Aliana matapos tanggapin ang regalo. Hindi naman kasi natin to pwedeng gawin sa loob. Saad ni Gerald, sa mababang tinig habang unti-unting sinisira ang espasyo sa pagitan nila. Doc, lasing ka na po yata. Agad na tinulak ni Aliana si Gerald palayo. Pero hinuli lamang ng lalaki ang kanyang kamay at tuluyang isinara ang pagitan nila. Nagpupumiglas na si Aliana at mahinang nakikiusap sa lalaki. Hindi niya nais sumigaw at gumawa ng eksena. Hanggat maaari ayaw niya magsimula ng gulo. Pero hindi siya pinapakinggan ni Gerald at tuluyan siyang isinandal sa puno. Sa kanyang pisngi unang dumapo ang labi ni Gerald. Dahil nagawang makaiwas ni Aliana. Nilamon na ng takot si Aliana at hindi nagdalawang isip na sumigaw para humingi ng tulong dahil muli na namang umamba ng halik si Gerald. At imbis na labi ni Gerald ang dumapos sa mukha ni Aliana, isang solidong kamao ang dumapos sa pagbumuka ni Gerald. Gago ka! Singhal ni Reniel kay Gerald at muling pinadapuan ng kamao ang mukha nito. Nakailang suntok din si Reniel bago siya tuluyang napahinto ni Aliana. Dumalo na rin sa kanila ang kanilang kasamahan at tumulong kay Aliana para pakalmahin si Reniel. At tulungang makabangon si Gerald. Dahil sa nangyari, napagpasyahan nilang tapusin ang selebrasyon at nagkanya-kanyang uwian na. I'm sorry. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Reniel kay Aliana matapos ibulong yon. Tanging paghikpi lamang ang naging tugon ni Aliana. Labis pa rin ang takot na nararamdaman niya dahil sa nangyari. Hindi niya yun inaasahan at lalong hindi niya inaasahang magagawa yun ni Gerald. Dala man ng alak o hindi siya makapaniwala na kayang gawin yun ni Gerald sa kanya. Ayoko pang umuwi. Paniguradong hindi palalampasin nila mama to eh. Saad ni Aliana habang nasa biyahe. Then at least send them a message para hindi sila mag-alala. Tumango si Aliana at sinabi kay Reniel ang mga hinaing niya. Kaya naman, agad minaniobra ng binata ang sasakyan. Dahil sa magkahalong gulat at takot, nakatulugan ni Aliana ang biyahe. Sandali pang tinitigan ni Reniel ang dalagang nahihimbing ng tulog. Hanggang ngayon, nanggagalaiti pa rin siya sa ginawa ni Gerald. Kung hindi lang siya pinigilan ni Aliana, baka kung ano pang nagawa niya sa lalaki. Marahang inilapag ni Reniel ang dalaga sa kama upang hindi ito magising. Maingat niya itong kinumutan, matapos alisin ang suot itong sandalyas. Hindi niya lubos sa kalain na darating ang puntong ito. Yung magagawa niyang titigan ng dalaga habang mahimbing na natutulog. Kusa at dahan-dahang umangat ang kamay nito para haplusin ang magandang mukha ni Aliana. Ilang buwan din niya itong araw-araw na nakikita matapos na ilang taong hindi ito nasulyapan. Kumurot ang munting kirot sa puso niya nang maalala ang nakaraan nilang dalawa. Ang lahat ng pagsusuplado niya at pagbasted sa babae. At ang lahat ng masasakit na nagawa niya rito. Ngayong may napatunayan na siya at malapit nang magtapos sa pag-aaral ng dalaga, baka pwede na. Baka pwede niya nang aminin ang nararamdaman niyang matagal niyang inilihim. Patawarin mo ako, Aliana. Sana hindi pa ako huli. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ni Aliana habang nakatingin sa loob ng kwarto ni Reniel. Sigurado siyang silid ng binatang kinamulatan niya. Subalit ang lubos na pumukaw sa kanyang atensyon ay ang picture frame na nasa bedside table ng binata. Larawan nilang dalawa yon. Kuha ang larawang yon nung manalo sila sa collaborative research nung nasa college pang binata. Katabi ng larawan na yon ang isa pang larawan, ang larawan ni Aliana ng college admission niya. Pinaglalaroan mo ba ako? Bungad na tanong ni Aliana nang makalabas siya sa silid ng binata. Mula sa pag-aayos ng lamesa, natigil si Reniel. What are you talking about?
Pinawi ni Aliana ang luhang kanina pa bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi pwedeng matapos ang gabing ito nang hindi siya nalilinawan sa totoong nararamdaman ng binata. Sagutin mo ako, Rinyel. Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ba't ayaw mo sa akin? Di ba hindi ka interesado sa akin? Bakit? Ba't ganito ang trato mo sa akin sa mga nakalipas na araw, ha? Bakit nakadisplay ang picture ko sa bahay mo? Ba't sa'yo pa rin ang bigay ko? Bakit, Rinyel? Kumain ka muna. Baka nabibigla ka pa sa nangyari kanina. Hindi. Rinyel, sagot sa lahat ng katanungan ko. Ang gusto ko, hindi pagkain. Sagutin mo ako dahil gulong-gulo na ako. Ang tagal. Ang tagal ko bago natanggap sa sarili ko na hindi mo talaga ako gusto. Na wala akong pag-asa sa'yo. Na ako lang to habol na habol sa'yo. Na ako lang yung umaasa sa ating dalawa. Kahit nagkaroon ako ng boyfriend noon, ikaw pa rin yung hinahanap ko. At kahit ilang beses mo akong iniwan na walang pasabi, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap ko. Kaya pakiusap naman, Rinyel. Huwag mo na akong paasahin ulit. Sabihin mo na kung mahal mo ba ako. Hindi natapos pa ni Aliana ang kanyang sinasabi nang mabilis isara ni Rinyel ang espasyong pagitan nila para sa isang sabik na halik. Sapat na ang halik na yun para sagutin ang lahat ng katanungan ni Aliana. Isang halik na nais burahin ang lahat ng hindi magagandang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Maraming taon din na nagtimpi si Rinyel. Matagal na panahon din naghintay si Rinyel sa pagkakataong mahalikan ng babaeng pumukaw sa tahimik niyang puso. You don't know how much I've waited for this moment. Hinihingal na bulong ni Rinyel matapos ang kanilang halikan. Hindi mo alam kung paanong pagtitimpi ang ginawa ko sa mahabang taon para hindi matukso sa'yo, Aliana. At lalong hindi mo alam kung gaano ako masasaktan sa tuwing kailangan kitang sungitan at saktan. It pained me 10 times stronger, Aliana. It's long overdue. But maybe this is the right moment to seal what's mine. At muli nitong siniil ng masuyong halik ang babae. Pero hindi agad bumigay si Aliana. Gusto ko yung halik at gusto pa rin kita. Pero hindi ibig sabihin na madali mo na lang ako makukuha. Ikaw naman ang maghirap ngayon para abutin ako. Rinyel Rosa. Matamis na sana ang lahat. Ngunit isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Rinyel. Nagpaabot ng complaint si Gerald sa itaas kung kaya nahatulan si Rinyel ng suspension. Kahit mamalakas ang laban ni Rinyel dahil si Gerald ang may kasalanan, hindi yun ang nangyari. Dahil sa koneksyon na meron si Gerald. Hindi naman yun inalintanan ni Rinyel. Bagkus ginamit niya pang pagkakataong yun para ligawan si Aliana. You'll be graduating next month. Plano mo na bang maging future ko? Ani Rinyel, habang nasa biyahe sila patungo sa kanilang bahay dahil birthday ng kanyang ina. Umingo si Aliana sa banat ng binata. Expired na yung plano ko na yan, no? Really? Tignan nga natin. Ani Rinyel at inihinto ang sasakyan para kabigin sa isang halik si Aliana. Isang tagumpay ng ngisi ang kumawala sa binata matapos ang halik. Expired pa ba? Nakakarami ka na ah. Pwede na kitang kasuhan sa dami ng nakaw mong halik. Tsaka mo nakakasuhan kapag yung puso mo nang nanakaw ko. Parang panaginip pa rin lahat para kay Aliana. Hindi pa rin lubos na mag-sink in sa utak niya ang mga nangyayari. Parang noong nakaraan lang, nag-move on pa siya. Pero ngayon, nililigawan na siya ng binata. Subalit gaya ng sabi niya, kailangan din ni Rinyel na mapatunayan ang nararamdaman niya. Hindi yun para maghiganti sa kanya, kundi para mapatunayan niya kung gaano siya kamahal ng binata. Mainit ang naging pagtanggap ng pamilya ni Rinyel kay Aliana. Maayos naman nilang nairaos ang simpleng family dinner para sa kaarawan ng ina. Buong akala ni Aliana, aprobado na siya bilang nililigawan ni Rinyel. Subalit, ilang araw lang makalipas, ay pribadong nakipagkita ang ina ni Rinyel sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Hindi ko alam kung kilala na ba ng mga magulang mo si Rinyel. Pero nasisiguro kung gaya ko, hindi rin matutuwa mga magulang mo. Lalo na ang iyong ina
kung malalaman niyang si Reniel ang iniibig mo. Hindi maintindihan ni Aliana ang tinutukoy ng ginang, pero hindi rin siya nito hinayaang magtanong pa. Wala ka pang napapatunayan sa iyong pangalan, Aliana. Malayo pang tatahakin mo para mapantayan ang naabot ni Reniel. Hindi ko hahayaan na muling matisod si Reniel dahil lamang sa isang babae. Hindi siya nagsumika para patunayan ang sarili niya sa mga taong mapanghusga para lamang bumagsak dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Sinayang niya ang pagkakataong maging direktor sa isang institusyon sa ibang bansa para bumalik dito para sa iyo. At ngayon, mawawala muli sa kanyang pagiging provincial veterinarian dahil muli sa iyo? Ma'am, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo. Kung talagang mahal mo si Reniel, hindi mo hahayaang masayang na lahat ng pinaghirapan niya para sa sariling interes mo. At isa pa, hindi magugustuhan ng mga magulang mo kapag nalaman nilang ganon kakadaling bumigay sa anak ko matapos kanyang tanggihan ng maraming taon. Tila nabato sa kanyang kinauupuan si Aliana. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng ginang. Nagpanting ang kanyang pandinig sa mga salita nito. Hindi siya ininsulto ng ginang, pero kinatok nito ang kanyang isipan. Dahil sa sinabi nito, tila nagising ang kanyang diwa. Bagaman nais niyang itanong kung bakit kailangan siyang magsakripisyo at lumayo, pero napagtanto niyang tama ang ginang. Siya ang habol ng habol. At gaya ng sabi nito, wala pa siyang napapatunayan sa kanyang pangalan. Dumaan din sa kanyang isipan na hanggang ngayon, hindi pa rin pinapaliwanag ni Reniel kung bakit ngayon lamang nito inamin ang kanyang nararamdaman. Malabo pa ang lahat. Malabo pa. Subalit ang desisyon ni Aliana ang nag-iisang malinaw sa lahat. Siya ang pinakarason kung ba't ko inabot ang lahat ng to, ma. Hindi pa ba sapat na sa halos buong buhay ko? Bit-bit ko ang panghuhusga sa pagkakamaling nagawa niyo noon. Ang tagal kong hinintay. Ang pagkakataong humarap sa magulang niya ng may buong pagmamalaki pero nasayang lahat, ma. Nasayang. Dahil wala na siya. Matapos ang graduation ng dalaga, nawala na sila ng balita tungkol kay Aliana. Maski ang matalik nitong kaibigan na si Bea at Mikey, wala nang balita sa babae. Makailang beses ding pumaroon si Reniel sa tahanan ni na Aliana upang kumuha ng balita tungkol sa babae subalit wala siyang napapala. Nagawa nga niya makabalik sa kanyang trabaho at posisyon bilang provincial veterinarian, subalit higit ang mas nawala sa kanya dahil nawala si Aliana sa buhay niya. Bumalik si Reniel sa pagiging suplado at mailap sa tao. Itinutok niya ang kanyang buong atensyon sa pagtatrabaho. At pag-uwi sa bahay, naglalasing ito upang ibsan ang sakit na nararamdaman sa pagkasabi kay Aliana. Ngayon, natitikman ang sakit ng lahat ng nagawa niya noon kay Aliana. Ngayon niya inaani ang bagay na noon siya ang gumagawa sa babae. Sabi ko naman sa iyo noon dapat naging makasarili ka na at niligawan siya. O ano ka ngayon? Ikaw tong naiwan sa huli. Sa tingin mo, kung naging makasarili ako, Francis, at niligawan siya, o tinanggap ko ang pag-ibig niya noon, patatanggap kaya ako ng magulang niya? Lalo na kapag nalaman nila kung saan galing ako pamilya. Ako ang sumalo sa pagkakamaling nagawa ng mga magulang ko. Masyado mo naman hinusgahan agad ang magulang niya. Imalay mo naman, tanggap ka pala kahit gano'n na nagawa ng magulang mo sa mama ni Aliana. Umiling si Reniel bilang hindi pagsang-ayon. Nakausap ko ang mama ni Aliana. Masyadong malalim ang iniwang sugat ng magulang ko para gustuhin niya ipagkaloob sa akin ng anak niya. Engaged na siya kay Papa. Handa na silang bumuo ng pamilya. Pero nangyari ang isang pagkakamali. Nangyari ako. At sa isang iglap lang, nasira ang plano at pangako nilang binuo. Nangyari yun sa nakaraan, subalit inaanin nila yun sa kasalukuyan. Yun ang naging panghuhusga sa katauhan ni Reniel. Bata pa lamang, isang pagkakamali na ang tingin ng tao sa kanya. Kaya nga, napilitan ng kanyang magulang na lumipat ng tirahan sa kabilang bayan para mailayo siya sa mga matang mapanghusga. Subalit muli silang pinaglaruan ng tadhana. Dahil sa dami ng babaeng pwede niyang ibigin, yung anak pa ng dating kasintahan ng kanyang ama. Habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin, hindi maiwasan ni Aliana ang magbalik tanaw sa mga nakalipas na taon.
Sa mga taong ginugol niya sa pagsusunog kilay para abutin ang lahat ng meron siya. At para bigyan ng parangal ang kanyang paaralan. Bukod sa ginawa niya ang lahat ng yun para sa sarili, naging inspirasyon din niya ang mga salita ng ina ni Reniel. Mula ng araw na yun, ipinangako ni Aliana na sa muling pagkikita nila ng ginang, meron na siyang pangalang ihaharap. Muling nagpanting sa kanyang pandinig ang huling salita ng ina ni Reniel. Aliana, walang pagtutol kong ipagkakaloob sa iyo ang anak kong si Reniel. Kapalit ng karangalan sa iyong pangalan. Iha, pangarap mo muna para sa iyong sarili bago ang anak ko. Alam kong malayo ang mararating mo. Kaya sana, huwag mo munang itali ang sarili mo sa pag-ibig. Hayaan mo munang ang isa't isa sa inyong dalawa lumipad ng matayog. Taas noong naglalakad si Aliana, papasok sa malawak na convention center suot ang kanyang simpleng baby blue satin halter long gown at may jetlag pa siya dahil galing siyang New York dahil sa isang conference meeting, ngunit heto siya, taas noong dadalo sa isang malaking conference meeting at veterinary expo. Isa ito sa pinakamalaking event para sa mga gaya niyang vet doctor. Kaya naman, inaasahan niyang marami ang dadalo. Subalit ang hindi niya lubos inasahan ay ang pagdalo na Reniel sa naturang event. Sa dami ng tao sa kanilang paligid, wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Gwapong-gwapo si Reniel sa suot niyang white and black tuxedo. Bumagay ang clean cut niyang gupit sa nagmatured niyang muka. Lalo pa itong naging matipuno at parang lalong tumangkad sa paningin ni Aliana. Habang sa kabilang banda naman, tuluyan ang nawala sa wisyo si Reniel nang makita ang taglay na ganda ni Aliana. Napakalaki ng pinagbago nito at halos hindi niya na ito makilala. Subalit hindi kay Reniel, kabisadong-kabisado ang dalaga. At mula sa malayong pagitan, nagtagpo sa gitna ang dalawa para sa isang mahigpit na yakap. Yakap na dalang lahat ng alaala at pangungulila sa isa't isa. Yakap na hindi nabibitaw pa. Is it over now? Tapos na ba yung takbuhan, paglayo, at hanapan? Marahang tanong ni Aliana. Is it now or never? Dugtong pa ni Aliana sa pagitan ng kanilang yakap. It's forever. Masuyong sagot ni Reniel sa kanya. Hindi na nga mapaghiwalay ang dalawa simula na magkita sila. At habang pinapakinggan si Aliana sa taas ng entablado, na nagsasalita, walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ni Reniel. He is more than proud of her. Kung ito ang premyo sa mga taong nagluluksa ang kanyang puso sa paglayo ni Aliana, hindi siya aalma pa. Marahil paraan ng tadhana ang paglayuin sila para abutin ang mga pangarap nila. It could be more sweeter if they are together, but sometimes, things can be only achieved when you're alone. Ang aga-aga, anong kailangan mo? Bungad na tanong ni Aliana matapos sagutin ang tawag ni Reniel. Matapos nga ang pagtatagpo nila sa conference expo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Reniel at kinuha ang contact number ng dalaga. Hindi niya sasayangin ang bawat araw ngayon na muli silang nabigyan ng pagkakataon na magkita. Kain tayo lunch? Ayoko. I have some things to finish pa. Pagtanggi ni Aliana at pinatay ang tawag. Ilang oras ang lumipas, eksaktong lunchtime, may nag-doorbell sa kanyang condominium. Lunch? Nakangiting sabi ni Reniel sabay pakita ng dala nitong pagkain. Hindi yon ang una at huli sapagkat sa mga sumunod pang araw palagian siyang inaaya ng binata na kumain sa labas. At sa tuwing tatanggi siya, agad na paparoon sa kanyang condominium si Reniel na may dalang pagkain. Minsan naman grocery ang dala at sa kondo na ng dalaga magluluto. Araw-araw, sinisigurado niyang nararamdaman ni Aliana ang kanyang effort at genuine feelings para muli siya nitong bigyan ng pagkakataon. Ba't nandito ka pa rin? 1 buwan ka na rito simula ng conference expo.
Nag-angat ng tingin si Riniel sa kanya. Para ligawan ka. Paano ba yan? Hindi ako interesado sa pag-ibig. Lalo na sa lalaki. Sagot ni Aliana na siyang isinagot sa kanya ng binata noon. I will be the only exception. Banat pabalik ni Riniel na siya ring isinagot sa kanya ni Aliana noon. Mahina ang naging pagtawa ni Aliana bago sumimsim sa kanyang iced coffee. Hindi ko alam kung naitanong ko na ba ito pero how have you been? Maayos. Kahit masakit na bigla kang naglaho, naging maayos naman ang buhay ko. Kailangan kong ayusin ang buhay ko para kapag bumalik ka, maayos ang babalikan mo. Taste of your own medicine? Pang-aasar ng dalaga sa kanya na ikinatawa nilang dalawa. But I'm happy for you. Alam ko namang malayo ang mararating mo. Pero hindi ko inaasahan na ganito kalayo. Mas malayo pa sana rito yung narating mo kung di mo lang tinanggihan ang pagiging director sa isang research institution sa Amerika. Mariin ang naging pagtitig ni Riniel matapos ang sinabi ni Aliana. I love you ever since, Aliana. Yan ang matagal ko ng sikreto. Matagal na ako may lihim na pag-ibig sa'yo. And I don't regret choosing you over that promotion. Pag-amin ni Riniel kasunod ng paliwanag nito kung bakit hindi nito tinanggap ang pag-ibig ng dalaga noon. Magkahalong gulat at sakit ang emosyon na gumuhit sa mukha ni Aliana matapos marinig ang paliwanag ni Riniel. Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ng mga magulang nila. Hindi niya rin alam na nakausap ng binata ang kanyang ina. At lalong hindi niya alam ang panghuhusgang pinagdaanan ni Riniel simula pagkabata. I guess we can't blame our parents. Kung hindi pa rin nila kayang tanggapin ang lahat. Pero kung di dahil sa kanila, hindi natin maabot kung ano meron tayo ngayon. We should thank them. Pero sa tingin ko, Riniel, hindi galit ang mama sa'yo. Sigurado akong hindi ka niya sisisihin sa nagawa ng magulang mo. Tumango si Riniel at ngumiti. Kaya rin nagawa ni mama yon dahil ayaw niya hanggang doon ka lang. Patawad kung sa hindi magandang paraan idinaan ni mama yon. But I'm sure that she just wants you to spread your wings before settling with me. Settling? Taas kilay na tanong ni Aliana. Isang matunog na paglunok ang ginawa ni Riniel bago nito alisin ang suot na kwintas. Sunod niyang inalis ang ring pendant doon. Aliana, sa tingin ko maraming taon na ang nawala sa ating dalawa. I think we're long overdue for this. And I cannot afford to waste any more years. Kaya naman hayaan mo akong ligawan ka habang buhay. Madamdaming pahayag ni Riniel habang nakaluhod sa harap ni Aliana. Bit-bit ang pangako mula sa nakaraan, handa na sina Riniel at Aliana na yun ay panindigan. Isang buwan pang namalagi si Riniel sa Florida bago ito umuwi sa Pilipinas habang si Aliana ay nagpaiwan upang tapusin ang dapat tapusin doon. 2 buwan lumipas, ginulat na lamang ni Aliana ang lahat sa kanyang pagdating. Ngunit, ang higit na gumulat sa kanila, ang balitang silang dalawa ni Riniel ay magpapakasal na. Sa muling paghaharap ni Aliana at ang ina ni Riniel, humingi ng kapatawaran ng ginang. Hindi naman pinagdamot ni Aliana yon sapagkat kung hindi dahil sa hiling nito, hindi niya nanaising taasan ang kanyang lipad. Gaya ni Aliana, muli ring nagharap si Riniel at ang ina ng babae. At sa pagkakataong yon, taos-pusong ipinagkaloob ng ginang ang kanyang anak sa pangangalaga ni Riniel. Riniel, may sasabihin akong importante sa'yo pag uwi ko. Saad ni Aliana mula sa telepono. Bumalik muli ito sa Florida para gawin ang isang research case. Di mo ba pwedeng sabihin ngayon? Kinakabahan ako eh. I can't. I'm sorry. Sasabihin ko na lang pag uwi ko. Napabuntong hininga si Riniel matapos ang tawag. Sabay sulyap sa wedding planner na nasa lamesa niya.
Plano nitong bigyan ng surprise wedding si Aliana, ngunit sa hindi malamang dahilan kinakabahan siya. Lalo na, at alam niya ang isang malaking trabaho na inalok kay Aliana. 1 buwan pa siyang naghintay hanggang sa makauwi na ang dalaga. I'm pregnant. Walang paatubiling sabi ni Aliana nang makita si Reniel na sumundo sa airport. Hindi inalintana ni Reniel ang tinginan ng mga tao. Reniel, narinig mo ba yung sinabi ko? I'm pregnant. I'm really pregnant. Bigla naman ay napahiyaw siya sa tuwa. Walang pagsidla ng tuwa ang puso niya. Dahil ang pangarap niyang pamilya kasama si Aliana, mabubuo na sa pagdating ng munting supling nila. Kaya naman hindi pinatagal pa ni Reniel ang sorpresang kasal sa babaeng pinakamamahal niya. Sa sumunoding linggo, ibinigay ni Reniel ang kasal na nararapat para kay Aliana. I cannot wait for us to grow old together. Aliana, maraming taon man tayong nagtagu-taguan ng feelings at naghabol-habulan. Sa isa't isa pa rin pala tayo uuwi. Natatawang saad ni Reniel habang hawak ang kamay ng babae. Thank you for loving me. Thank you for choosing me to be the man that will love you endlessly. Matamis ang ngiting iginawad ni Aliana kay Reniel. Maraming taon din tayo magtatago-taguan at maghahabol-habulan. Pero ngayon, sa iisang bahay na, kasama pa ang munting anghel nating dalawa. Nang manganak si Aliana, sa kanilang panganay, nagretiro na rin si Reniel bilang provincial veterinarian. Buong galak niyang sinamahan si Aliana sa pag-aalaga ng kanilang anak, kasabay ng pagpapatakbo ng kanilang sariling vet clinic. Kahit mag-asawa na, hindi hinahayaan ni Reniel na makaligtaan ang kanyang pangakong habang buhay naliligawan si Aliana. Tuwi na, ipinapasuyo niya ang kanilang anak sa kanilang magulang upang maipasyal ang asawa. Tuwing may okasyon, hindi nito kinakalimutang bigyan ng regalo si Aliana. At sa bawat araw-araw na lumilipas, walang mintis niyang pinaparamdam sa babae ang labis niyang pagmamahal dito. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Aliana ang mapangiti. Sa isip niya, hindi naman pala masamang unahin ang pangarap. Kahit pa ang kapalit nun ay ang taong mahal mo. Sapagkat kung tunay na kayo nakatadhana para sa isa't isa, ang tadhana na ang bahala para muli kayong magtagpong dalawa. Kulang pa yata ang 3. Dagdagan pa ba natin ang 2? Pilyong bulong ni Reniel habang nakayakap sa kanyang asawa. Kasalukuyan silang naroon sa kanilang sariling farm dahil family day nila. Abala sa paglalaro ang 2 anak nila habang ang kanilang panganay abalang tinitignan ng alaga nilang hayop. Pinanliitan ng mata ni Aliana ang asawa bago sumandig palapit dito. Anong gusto mo? Gawang farm o gawang barn? Mas lalong naging pilyo ang ngiti ni Reniel. Sinulyapan niya mga anak na may kanya-kanyang sariling mundo. Pwede namang both. Aniya at agad kinarga ang asawa. Kasing tamis ng bawat halik na kanilang pinagsasaluhan, ang bawat parangal sa kanilang pangalan. Kasing tamis ng kanilang halik, ang uri ng kanilang pag-ibig na kailanman ay hindi nila sinukuan. Napatid man ang ilang beses, subalit, bumangon at nagpatuloy pa rin para maabot ang dulo ng pag-ibig na walang hanggan. The End.